Isang mapagpalang umaga sa lahat mga katuto. Kumusta po? Kumusta po ang ating umaga? Nako, sino po ba ang nakatanggap ng biyaya? Aba, mga katuto, nagising po tayo. Isang biyaya po yan na kailangan nating pagpasalamat. Tama po ba mga katuto ha? Dahil kung wala po yung biyaya na yan, malamang sa malamang, tulog pa rin kayo, nakapikit pa rin ang mga mata ninyo, at tuwid na tuwid ang mga paa. Tama po ba? Joke lang po tayo mga katoto. No? Sa umagang ito ay babalik po tayo sa ating usapang pangbaranggayan, kwentuhang baranggayan mga katoto. Nakahanda na po ba ang bawat isa upang siyempre makipagtalastasan, makipagkwentuhan? Muli, sinasabi ko po sa inyo, kung mayroon po kayong mga katanungan, ay po pwede po kayong mag-comment. Ano po? At gusto ko rin din kayong encourage na pa-like naman po, please, pa-share, subscribe, ano ho, para nang sa ganon ay updated po tayo sa ating mga schedules, no? Or sa ating mga pag-uusapan, no, sa darating na mga araw. Tama po ba mga katoto ha? So ito, pag-uusapan ho natin ngayon o ngayong umagang ito ang Barangay Risk Reduction Management Committee or BDRRMC. Ang isang tawag pa po dyan ay BDRIMS. Ano po? So ano po itong Barangay Risk Reduction Management Committee? Ito po yung mga katuto ang siyang nangangasiwa sa pambaranggayang aspeto. Ang BDRRMC, Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee, ang siyang pangunahing katuwang ng barangay, ng ating pinuno, ng ating punong barangay upang mangasiwa pagdating po sa mga disaster, no? Sa mga kalamidad. Ano ho? May sunog, may lindol, may baha, may bagyo. Ang Barangay Disaster Risk Reduction Management ang siyang nangunguna po dyan. Dapat po kung may mga kalamidad, unang-unang makikita ay ang ating Barangay Disaster Risk Reduction Management. Kaya po itinayo yan sa bawat barangay. Mga katoto, ang pinag-uusapan po natin itungkol po sa barangayan, yung atin po mga ikinukwento sa inyo, ay lahat po ay dapat mayroon sa barangay. Bakit? Dahil una, sila ang unang mga ngasiwa pagdating sa mga kalamidad, no? Sila ang tinatawag na first responder kapag may mga kalamidad. At syempre, mga katuto, ang namumuno po dyan uli ang ating punong barangay at co-chairman ang kagawad, at syempre may mga membro po yan. So, ang maganda po dito dahil every year, hindi lang minsan twice nagkakaroon ng tawag nito, ng earthquake drill, lalong-lalo na, no? Paghahanda, preparation natin para sa sinasabi nilang the big one. Pero syempre hindi naman natin hinahangat yan. Mas mainam kung lalagpas, pero mas maganda na rin din po na tayo po ay nakahanda pagdating po sa mga ganyang klase ng kalamidad. Kasi alam naman po natin, aware naman po siguro tayo, yung mga napapanood natin, no, sa YouTube, no, sa mga pelikula pagdating po sa mga ganung klase ng, di ba, yung the big one na pinapangambahan natin na talagang ang Metro Manila ay lulubog ng ilang di ba, ganun po. So ang sinasabi nila diyan, kung nasa Metro Manila ka, dapat mayroon kang bahay na 4 na palapag, dahil maaaring posibleng abutin ang tubig, ang lalim ng maaaring masakop ay 3 palapag. So nandoon ka sa pang-4 na palapag upang makaligtas ka. Ipapano kung wala kang ganung bahay, di ba? So ang ginagawa po ng mga ng bawat barangay, lalo na po dito sa amin, chine-check namin, minumonitor, no? Tinatrabaho ng BDRRMC, alamin ang lahat ng mga bahay na mayroong mga matataas
mga hanggang 4th floor, pinapamapping ho ni kapitan niya, no, ito sa ganitong lugar, sa street na ito ay merong 3 palapag, ito sa lugar na ito merong 4 na palapag, ito sa ganitong lugar ay merong ganito. Minamapping po yan para in case na mayroon pong mga ganong klaseng sitwasyon, pagbaha, tidal wave, pagtaas ng tubig, ay alam ho kung saan pupunta ang mga tao. Ang problema, dahil hindi naman po lahat ng bahay mayroong ganong kalaking kataas na bahay, so mag-aagawan, magsisiksikan. Kaya nga po sinasabi natin, wag na ho nating pangarapin, pero mas mainam pa rin ho na tayo po'y nakahanda. Di po ba? So ulit, sila po ang number 1 na kabalikat ng ating punong barangay. No ho, pagdating sa sunog, dapat silang unang-unang nakikita doon. Tinitiyak kung may mga nasunog ba, maliban sa DSWD, dahil yan din po ang kanilang trabaho, umalalay sa mga nasunugan. So, pero number 1 din po ang barangay. Kaya nga ang barangay, kahit mayroong mga itinalaga na kasapi na membro ng BDRRMC upang siyang mga siwa sa ganung mga aspeto, sa ganung bagay. Pagka may baha, inaalam na kaagad, kami inaalerto na kaagad, tingnan yung ilog, kasi malapit po kami sa ilog, may ilog po rito. Tingnan ang ilog, gaano kataas, yung tuloy-tuloy na pag-ulan, sila po ang namamahala po dyan. So, iminamapping po yan, kaya sinabi ko kanina kung saan banda. Tinitingnan din kung saan yung mga mabababang lugar, para nang sa ganon, ay siya yung maunang mabigyan ng atensyon ng focus, bantayan, i-monitor doon sa mga mababang lugar. So, malaking tulong po na mayroon hong mga ganyang klase ng committee, ng organisasyon sa loob ng pamunuan ng barangay, dahil hindi naman po kakayanin ng punong kapitan, ng punong barangay na siyang mag-asikaso ng lahat ng ito, ng mga problema. Kaya nga po na andyan ang ating mga kagawad, maliban doon sa paggawa ng mga batas na alam naman po natin ang pangunahing tungkulin nila, ay siyempre kasama po dyan ang iba't ibang committee na dapat hawakan po. Ang katuwang naman po ng BDRRMC, lalo na po dito sa Pasay, siyempre yung Pasay City Disaster Risk Reduction Management, o yung tinatawag na CDRRMO Office. Pasay City Disaster Risk Reduction Management Office naman po ang tawag sa kanila. Siyempre, ang tinitingnan naman po nila dyan yung pangkalahatan ng lungsod ng Pasay. At ang pinakaulo po dyan, siyempre, yung Philippine Disaster Risk Reduction Management Act, o yung Republic Act number 10121, o yung Philippine Disaster Risk Reduction Management Act, na siya namang nangangasiwa sa pangkalahatan sa buong Pilipinas. Pero, dahil ang atin pong pinag-uusapan, dito po sa barangay, andyan po yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Office. So tandaan po natin, pagka may mga ganito pong problema, may ganito mga issue, ang BDRRMO po ang siyang katuwang para po sa kaligtasan ng mamamayan, ng mga residente ng isang barangay. Actually, ang pangangalaga sa aso ay ipinapasa din po namin yan sa BDRRMO. Kasi po, medyo risk din po yan sa tao. No? Yung pagdami ng aso. Actually, hindi lang naman po ang BDRMO, ang BDRMC ang humahawak dyan. Pati ang BPOC, kasama po dyan, ang health, kasama po dyan, dahil syempre, may kinalaman naman po yan pag nakagat ng aso. Syempre, mga ngasiwa naman dyan, ang Health Committee ng barangay. Alright, mga katoto, sana po ay meron ho tayong napulot na konting kaalaman patungkol po sa pambarangayan. Kaya nga po, kwentuhang pambarangayan po ang ating tema ng ating pong YouTube channel, na ako po'y nakikiusap na patuloy nyo pong panoorin. I-like nyo po, i-share nyo po please,
at mag-subscribe po kayo. Okay po ba yon mga katoto? At muli, kung may comment ko, may mga katanungan na maaari natin masagot ayon po sa aking kakayanan, ay sasagutin po natin yan. Alright, sige po. So muli, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless, God bless.